Kabanata 76. Si Bobby Aguilar ay naglagay ng pagkain sa kanyang bibig habang nakatingin sa mga bodyguard. Gumawa ka ng paraan, miss, kailangan niyang magpakuha ng litrato. Putulin ang kalokohan at tumabi. Saway ng bodyguard. Hindi napigilan ni Emily Taylor na mapamura, anong klaseng miss ito, kumikilos ng buong tataas at makapangyarihan, na nangangailangan ng iba na linisin ang daan para sa mga larawan. Sino ang nagbigay sa iyo ng gayong awtoridad? Malapit nang magwala ang bodyguard nang may lumapit na lalaking naka-white suit. Ikinaway niya ang kanyang kamay, ngumiti ng mahina, dapat tayong maging magalang upang maiwasan ang hindi kasiya siya. Epekto. Naiintindihan, Castro, mabilis na tumango ang bodyguard. Ang lalaking tinatawag na Castro ay humakbang sa harapan ni Emily Taylor, kumuha ng isang balumbon ng pera sa kanyang bag, at walang pakialam na sinabi, "Gusto mo ng pera, tama? Narito ang 10,000. Sapat na ba?" Pagkasabi noon, itinapon ni Castro ang pera sa lupa at ikinaway ang kanyang kamay. Nang makita ang ugali ni Castro, parehong hindi napigilan nina Bobby Aguilar at Emily Taylor na matawa. "Bibigyan kita ng 20,000 para kumain ng tae sa banyo, paano iyon?" Sabi ni Bobby Aguilar, hindi napigilan ang sarili. "Oh, kumain na ako. Pwede bang huwag kang maglabas ng mga kasuklam-suklam na paksa?" Pinaningkitan ni Emily Taylor si Bobby Aguilar. Nang hindi na hinintay na magsalita si Bobby, bumulong si Emily Taylor, "Sumasang-ayon ka. Ang mga taong ito ay kasuklam-suklam na, pinapatay ang aking gana." Nang marinig ang usapan, naging hindi maganda ang mukha ni Castro. Umirap siya at sinabing, "Hindi mo pinahahalagahan ang kabaitan kapag inaalok ito, wala ka ng pagkakataon ngayon." Pagkatapos nito, ikinaway ni Castro ang kanyang kamay at malamig na sinabi, "Lumabas ka." Agad namang lumapit kay Emily Taylor ang ilang bodyguard. Ikinuyom ng isa sa kanila ang kanyang kamao at malamig na sinabi, "Huwag mo kaming sisihin sa pagiging walang galang." Akmang hahawakan na ng bodyguard si Emily, nanlamig ang kamay nito sa himpapawid. Sa isang sulyap, makikita si Bobby Aguilar na gumagamit ng isang pares ng chopstick para mahigpit na hawakan ang palso ng bodyguard. "Huwag mong hawakan si Miss Taylor ng maruruming kamay mo," malamig na sabi ni Bobby. Bahagyang namutla ang mukha ng bodyguard, at kahit anong pilit niya ay hindi siya makawala. "Anong ginagawa mo? Itigil ang pag-aaksaya ng oras." Kumunot ang noo ni Castro. Castro? Isang can't move my nana," sabi ni Doigar sa paam. Nagsalubong ang mga kilay ni Castro at ngumuso, "Sayang ang espasyo, lahat kayo, atake." Naiintindihan. 4 o 5 bodyguard ang agad na dumagsa kay Bobby Aguilar. Matangkad sila at matipuno na may hindi kapani-pani walang malalakas na kamao. Gayunpaman, sa harap ni Bobby, hindi sila nagbabanta. Dahan-daang humakbang si Bobby, na parang namamasyal, naghahabi sa pagitan nila. Sa bawat pag-abot niya, ibang tao ang nahulog. Sa loob lamang ng 2 minuto, lahat ng 7 o 8 bodyguard ay nakababa, umuungol sa sakit. Lalong pumangit ang mukha ni Castro, dahil hindi niya inaasahan ang galing ni Bobby. "Maligo ka na at huwag mo na kaming istorbohin habang kumakain tayo," walang pakialam na sabi ni Bobby, nakatutok ang mga mata kay Castro. Kinagat ni Castro ang kanyang mga ngipin, nagbabala, "Makikita mo." Pagkatapos noon, lumayo si Castro, sumama sa babaeng kasama niya. May ibinulong ito sa kanya, at umalis na sila. Sa totoo lang, mga taong dominanti, mahinang ungol ni Emily Taylor. Walang magawang nagkibit-balikat si Bobby Aguilar, ang mga taong ganito ay nasa lahat ng dako. Sa ilang maruming pera, lahat ay kailangang sundin sa kanila. Kalimutan mo na sila, bilasan na natin. Magsisimula na ang auction, mag-impake na tayo at umalis na. Hindi na tayo pwedeng mag-aksaya pa ng oras, sabi ni Emily Taylor habang pinupunasan ang bibig. Sige. Pagkatapos, sumakay ang dalawa sa kanilang sasakyan at mabilis na tumungo sa auction. Ang South City Auction ay nagkaroon ng magandang reputasyon sa lugar at ang impluwensya nito ay lumawak pa sa mga nakapaligid sa lungsod.
Kahit na ang isang tulad ni Emily Taylor mula sa capital city ay nakarinig nito, na nagsalita sa laki at impluwensya nito. Nang dumating sina Bobby Aguilar at Emily Taylor, hindi mabilang na mga luxury car ang pumuno sa parking lot. Pagtingin ko sa paligid, puno na ang buong parking area. Medyo maraming tao, mukhang challenging ngayon, bumantong hininga si Bobby. Tumawa si Emily Taylor, huwag mo itong pag-isipang mabuti. Tumango si Bobby Aguilar, at naglakad ang dalawa papunta sa venue ng auction. May dalawang security guard sa entrance, at sa mas malapit na pagsisiyasat, napagtanto ni Bobby na pareho silang inner strength experts. Kahit na ang kanilang kapangyarihan ay hindi pambihira, ang pagkakaroon ng inner strength experts na namamahala sa seguridad ay tila sobrang sobra. Habang naglalakad sina Bobby Aguilar at Emily Taylor sa pasukan, hinarang sila ng dalawang gwardya. Ang aming auction ay mayroong pagsusuri sa asset. Ang mga bilyong may asset na mahigit isa lang ang kwalipikadong makapasok, walang ekspresyong sabi ng mga gwardya. 1 bilyon. Napakarami niyan, bumantong hininga si Bobby Aguilar. Sa kabutihang palad, si Bobby ay may itim na card na ibinigay ni Leonard Schultz, na sa tingin niya ay sapat na para makapasok sa lugar. Kung wala kang pera, huwag kang hamarang sa daan. Bumalik ka na lang at kumain sa mga stall mo sa gilid ng kalsada, isang boses ang biglang nagmula sa likuran ni Bobby. Paglingon niya ay si Castro na ngayon lang nila nakita sa dalampasigan kanina. Ngumisi si Castro, alam mo ba kung nasaan ka? Ang mga taong pumupunta rito ay may katayuan at prestihiyo. Kayo, kumakain ng mga stall sa gilid ng kalsada, may lakas ng loob na pumunta rito. Sumimangot si Bobby Aguilar at sinabing, may problema ka ba sa pag-iisip? Hindi naman nagalit si Castro. Hindi niya pinansin si Bobby bagkus ay tumingin siya kay Emily Taylor at nakangiting sinabing, Miss, ang ganda-ganda mo, paano ka nagkaroon ng boyfriend na sa tabing kalsada lang makakain? Nilero ni Emily Taylor ang kanyang buhok, ngumiti at sinabing, anong masama sa pagkain sa mga stall sa tabi ng kalsada? At least hindi kami kumakain ng tae sa banyo gaya mo. Kabanata 77. Nang marinig ang mga salita ni Emily Taylor, halos mailuwa ni Bobby Aguilar ang isang subo ng tubig. Maging ang mga security guard sa pinto ay hindi napigil ang tumawa. Samantala, si Castro ay nagsuot ng nagyayelong ekspresyon. Huminga siya ng malalim, pinipigilan ang galit habang sinabing, hindi ko ibababa ang sarili ko sa level mo, bilang konsiderasyon sa kagwapuhan mo. Bahagyang huminto, nakangiting nagpatuloy si Castro, gusto mong pumasok. Paano naman ito, samahan mo ako at ihahatid kita. Anong masasabi mo? Nagkunwaring nagulat si Emily at sinabing, maaari kang pumasok. Medyo proud na sinabi ni Castro, natural. Ang isang maliit na netong halaga na 10 bilyon ay hindi dapat banggitin. Oh, ganoon ba? Tumango si Emily. Pagkatapos, kinuha niya ang kanyang cellphone, tinawagan ang isang numero, at sinabing, may isang lalaking nagngangalang White sa iyong pintuan. Ayokong papasukin siya. Pagkasabi nito ay diretsyong ibinaba ni Emily ang telepono. Dapat hindi ka na makapasok ngayon. Humalaklak si Emily. Napangisi si Castro, pretty girl, pinagtatawanan mo ba ako? O masyado ka bang nanunood ng TV? Maya-maya lang ay biglang tumunog ang phone ng security guard. Kinuha niya ang kanyang mobile phone, sinabi sa loob nito, oo, naiintindihan ko. Mangyaring makatitiyak. Matapos tapusin ang tawag, nagmamadaling lumapit ang security guard kina Bobby Aguilar at Emily Taylor, yumuko at sinabing, Sir, Madam, sinabi ng boss namin na hindi na kailangang i-verify ang inyong mga asset. Please pumasok ka. Napakurap si Emily, nakatingin kay Castro sa dikalayuan, hihintayin ka namin sa loob. Bahagyang napabuntong hininga si Castro at nagsimulang maglakad patungo sa entrance. Ngunit nang marating niya ito, hinarang siya ng 2 bouncer. Anong ginagawa mo? Huwag kang hamarang sa daan. Saway ni Castro. Ang mga security guard, walang ekspresyon, ay tumugon, paumanhin, mayroon kaming mga order mula sa itaas. Hindi ka pwedeng pumasok. Nagbago ang mukha ni Castro, sumabog sa galit, kalokohan yan.
Gumawa ka agad ng paraan, sabi ko kaibigan kita ng amo mo. Ang boss namin ang nagutos. Malamig na tugon ng isa sa mga guard. Natigilan si Castro sa kinatatayuan. Ang order ay personal na nanggaling sa may-ari ng auction house. Ano ang sitwasyong ito? Hindi kaya totoo ang sinabi ng babaeng iyon? Inangkin ni na Bobby Aguilar at Emily Taylor ang kanilang mga numero at pumasok sa auction. Dahil ang pagiging low profile ni Bobby, pumili siya ng upuan sa isang sulok. Hindi ba ang pag-upo dito ay masyadong malayo sa aksyon? Ungol ni Bobby. Hindi mahalaga kung saan tayo uupo. Pare-parehas lang silang lahat. Tumawa si Emily. Tumango si Bobby, na tahimik. Makalipas ang halos 10 minuto, puno na ang auction hall. Napuno ng mga manunood ang bawat upuan. Ang lahat ng mga taong ito ay mga bilyonaryo na ang kasuotan ay amoy ng karangyan. Lumingalinga si Bobby sa paligid, sinusubukang sukatin ang hanay ng mga tao at alamin kung may mga eksperto sa lakas ng panloob na naruroon. Sa ilang sandali, napansin niya ang ilang inner strength experts at hindi kakaunti ang bilang nila, higit sa 10 man lang. Mukhang tama si Miss Taylor. Napaisip si Bobby sa sarili. Ang mga mayayamang individual na ito ay kadalasang may mga piling escort upang protektahan ang kanilang kaligtasan. Maya-maya lang ay dumating na ang auctioneer sa stage at mabilis na tumahimik ang venue. Welcome sa South City Auction. Ngumiti ang auctioneer. Kami sa South City Auction ay maingat na naghanda ng mga item sa auction para sa inyong lahat. Naniniwala kami na ang lahat ay makakahanap ng isang bagay na gusto nila. Sigaw ng auctioneer. Nang hamina ang kanyang boses, opisyal na nagsimula ang auction. Ang South City Auction ay may malawak na hanay ng mga item, alahas, mga antigo, limitadong edisyon ng mga luxury goods, mga bono, at mga halamang gamot na pinag-iisipan ni Bobby. Ang unang item para sa auction ay isang piraso ng limited edition na alahas, na iniulat na ginawa ng isang dayuhang master, sa huli ay nakakuha ng presyong 880,000. Ang pangalawang bagay ay isang set ng kaligrapya at pagpipinta, na sinasabing nagmula sa dinastiyang Qing. Ang huling presyo ay napakalaki ng 3 hanggang 5 milyon. Ang gayong mga pagsubok ay hindi nakapukaw ng interes ni Bobby Aguilar, ngunit may pakiramdam ng kaba sa kanya. Mayroon ng 4 na item na ipinakita sa entablado, ngunit ang mga halamang gamot ay hindi pa lumilitaw. Huwag kang mag-alala. Biglang hinawakan ni Emily ang kamay ni Bobby. Sa karamihan ng mga kaso, kapag lumalabas ang item sa isang auction, mas mataas ang halaga nito. Marahil ang mga halamang gamot na gusto mo ay ang grand finale. Mungkahi ni Emily, Commandant. Tumango si Bobby, bamulong, I wonder kung makakahanap ako ng bargain, ngayon. Ang edad ng mga halamang gamot ay isang bagay na kailangan niyang malaman para sa kanyang sarili. Hindi kahanga-hanga ang panlabas na anyo ng maraming dekalidad na halamang gamot. Sa sandaling ito, naglabas ang auctioneer ng isang piraso ng emerald green jade pendant. Napakahusay ng kalidad ng jade, pambihira ang berdeng kulay nito. Ito ay malinaw na isang bihirang piraso ng jade. Galing ang item na ito sa isa sa mga consignor namin. Ito ay gawa sa natural na uri ng yellow na jade. Ang panimulang bid ay 6 na milyon. Ang bawat pagtaas ay dapat na hindi bababa sa 500,000. Bulalas ng auctioneer. Nang makita ang piraso ng jade na ito, agad na itinaas ni Bobby ang kanyang numero at sumigaw, 6,500,000. Nagulat ito kay Emily, na bumaling kay Bobby at nagtanong, gusto mo ba si Jade? Napakamot ng ulo si Bobby at tumawa, hindi pa kita nabibigyan ng kahit anong disenteng regalo noon, kaya naisipan kong i-bid ito para ibigay sa iyo. Hindi ka maaaring tumanggi, ito ay isang tanda ng aking pagmamahal. Bago pa makasagot si Emily, nagmamadaling magsabi si Bobby. Isang pamumula ang bumalot sa karaniwang malamig na mukha ni Emily, tumango siya at sumagot ng nakangiti, okay, tatanggapin ko talaga. Ang isa pang dahilan kung bakit gusto ni Bobby na magbid para sa jade ay dahil ang jade ay isang mahusay na medium para sa refinement. Sinadya niyang gamitin ito para gumawa ng protective Dharma amulet para kay Emily.
Simula noong nangyari ang insidente, sinisisi na ni Bobby ang sarili niya. Hindi siya pwedeng nasa tabi ni Emily sa lahat ng oras, kaya nakaisip siya ng ganitong solusyon. Kabanata 78. Ang mas mahusay na kalidad ng Jade Stone, mas malaki ang kapangyarihan ng protection na anteng-anteng. Iyon ang dahilan kung bakit si Bobby Aguilar ay dapat magkaroon ng piraso ng Jade na ito. 7 milyon. May mabilis na nagtaas ng presyo. Walang gaanong iniisip, sumigaw si Bobby Aguilar, 8 milyon. 9 milyon. Sa pagkakataong iyon, malamig na sabi ng isang binatang nakaupo sa harapan. Napatingin si Bobby Aguilar, gwapo at may yelo ang mukha ng binata. Sa tabi niya ay nakatayo ang isang matandang lalaki at medyo may edad na lalaki. Inilabas ni Bobby ang kanyang chi, subukang suriin ang lakas ng dalawang ito. Akmang hahawakan na ng chi ni Bobby ang binata, bigla itong naputol, parang naputol ng kung ano. Agad na nagbago ang mukha ni Bobby, mabilis niyang nilingon ang matanda na nakatitig din sa kanya. Isang malamig na ngiti ang sumili sa labi ng matanda, mas malamig pa ang mga mata nito. Talagang eksperto ang matandang ito. Napaisip si Bobby sa sarili. Ang kanyang chi ay naputol, si Bobby ay nakatagpo nito sa unang pagkakataon. Ang lakas ng lalaki ay higit pa sa inaasahan ni Bobby. Anong problema? Mahinang tanong ni Emily Taylor na nasa tabi niya. Umiling si Bobby, wala. Pagkatapos, itinaas ni Bobby Aguilar ang kanyang karatula sa auction at sumigaw, 10 milyon. Napakunot noon ang binata sa harapang row, tila hindi nasisiyahan sa ginawa ni Bobby. Nag-isip siya sandali, pagkatapos ay muling itinaas ang kanyang karatula sa auction, 20 milyon. Sa sandaling iyon, ang mga tao ay huminga sa pagkamangha. Bagamat mataas ang kalidad ng Icy Jade, talagang hindi sulit ang presyong ito. Gumagastos ng 20 milyon para bumili ng bato, nakakabaliw. 30 milyon. Habang nag-aalangan si Bobby, biglang itinaas ni Emily Taylor ang kanyang sign. Miss Taylor, ikaw, magsasalita pa sana si Bobby, ngunit inilagay ni Emily Taylor ang isang daliri sa kanyang labi. Ayos lang, ganoon din naman kung sino man sa atin ang gumastos ng pera, pero kailangan mong bayaran ang iyong sarili, kaya dapat mong gamitin ito ng matipid. Kinindatan siya ni Emily. Tumigil sandali si Emily Taylor, at saka bumulong sa tainga ni Bobby, lihim akong nakaipon ng maraming baon, humigit kumulang 5 bilyon. Napanganga si Bobby, saka hindi napigil ang matawa. Kung makakaipon si Emily ng hanggang 5 bilyong baon, gaano kayaman ang pamilya Taylor? Sa harapan. Mukhang hindi nasisiyahan ang binata, halatang interesado rin siya sa piraso ng jade na ito. Itataas na sana ng binata ang kanyang karatula, ang matandang lalaki sa tabi niya ay umiling, Young Master Lane, ang target natin ay hindi ito jade, kailangan nating panatilihin ang ating lakas ngayon. Huminga ng malalim ang tinutukoy na younger lord ng Lane family, pinipigilan ang galit at tumango. Congratulations to Mr. Aguilar for successfully winning the Icy Jade pendant with a final price of 30 million. Sigaw ng auctioneer. Pagkatapos ng auction ng Jade Stone, si Bobby Aguilar ay patuloy na sumusulyap sa younger Lord Lane na nasa hindi kalayuan. Palagi niyang nakikitang kakaiba ang binatang ito, lalo na ang matandang nasa tabi niya, na hindi niya masusukat ang tunay niyang lakas. Miss Taylor, kilala mo ba ang batang iyon? Itinuro ni Bobby Aguilar ang younger Lord Lane at nagtanong. Tumingin si Emily Taylor sa harapan at umiling, hindi ko siya kilala, bakit? Feeling ko hindi siya ordinaryo. Bulong ni Bobby. Baka nag-o-overthink ako. Pagkatapos ay kinawean ito ni Bobby. Nagpatuloy ang auction. Ang mga sumusunod na item sa auction ay karamihan ay mga antigo na hindi interesado kay Bobby. Sa kalaunan, pagdating sa ika-16 na item, ipinakilala ng auctioneer ang isang glass cabinet. Sa loob ng cabinet ay isang Panex ginseng kemi. Ang ginseng ay mukhang makinis at makintab, ang kalidad ay napakahusay. Ang aming susunod na item sa auction ay isang 100-year ginseng king, ang panimulang bid ay 30 milyon, bawat pagtaas ay hindi dapat mas mababa sa 1 milyon. Sigaw ng auctioneer.
Sa sandaling na-unveiled ang item, ang kapaligiran sa pinangyarihan ay agad na itinulak sa isang kasukdulan. 31 milyon. 36 na milyon. 40 milyon. Ang mga mayayamang tao na ito ay nagnanais ng isang piraso ng Panax Ginseng Kemi. Para sa kanila, ang pagpapanatili ng pisikal na kalusugan ay pinakamahalaga, at ang 100 taon na Panax Ginseng Kemi ay maaaring magligtas ng kanilang buhay sa isang kritikal na sandali. Hindi ba ito ang hinahanap mo? Bakit hindi ka nagbibid? Medyo naguguluhan na tanong ni Emily Taylor. Umiling si Bobby Aguilar, same time na sinabi, ang Panax Ginseng Kemi na ito, bagamat tinutukoy bilang 100-year medicine king, ang mga epekto nito sa gamot ay matagal nang natuyo. Kung tungkol sa chi nito, kapos ito sa punto ng kahabag-habag, halos hindi maihahambing sa isang piraso ng ordinaryong damo. Habang nagsasalita, nanatili ang mga mata ni Bobby Aguilar sa young Lord Lane sa harapan. Bukod sa pagbid sa Iced Jade na iyon, ang young Lord Lane na ito ay hindi umimik. Ang kanyang intensyon ay napakalakas, at maaaring siya ay naglalayong manalo ng isang halamang gamot. Ang higit na ikinabahala ni Bobby Aguilar ay ang Panginoon Lane ay wala ring binigkas na salita para sa daang taon na Panax Ginseng Kemi na ito. Mukhang alam din ng lalaking ito ang halaga. Napaisip si Bobby sa sarili. Dahil dito ay medyo nabahala si Bobby. Ang pagkakaroon ng isang katunggali ay nangangahulugan ng paggastos ng mas maraming pera. Binabati kita kay Mr. Gordon sa pagkapanalo sa daang taong Ginseng King sa halagang 180 milyon. Biglang sumigaw ang auctioneer mula sa stage. Bahagyang kumunat ang kilay ni Bobby Aguilar. Isang piraso ng ginseng na may epektong panggamot na natuyo, ngayon ay naibenta na ng halos 200 milyon. Gaano kalaki ang presyo ng totoong Medicine King? Ang paglilinang ay talagang isang napakamahal na gawain, napabuntong hininga si Bobby sa sarili. Susunod, mayroon kaming star item. Banayad na inihayag ng auctioneer mula sa entablado. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at maingat na lumapit ang dalawang tao, may dalang kahon ng kamilya. Pagkatapos, ngumiti ang auctioneer at sinabing, isa itong ligaw na knotweed na hindi sinasadyang nakuha ng isang bisita natin mula sa bundok. Ang panimulang bid ay 1 bilyon, at ang bawat pagtaas ay hindi maaaring mas mababa sa 10 milyon. Pagkatapos, dahan-dahan niyang binuksan ang kahon. Sa loob ng kahon ay nakalatag ang isang knotweed na halos lanta na. Ang knotweed na ito ay mukhang napakahina ng kalidad, halos hindi makilala sa mga damo sa tabi ng kalsada. Sira ba sila o ano? Nagbebenta ng isang piraso ng basurang damo sa halagang 2 bilyon. Tanga lang ang bibili, di ba? Ang mga labanos na hinugot mula sa likod bahay ko ay mas malakas kaysa sa piraso ng damong ito. Hehe, kalimutan ang tungkol sa 20 milyon, hindi ko ito gusto kahit sa 2,000. Ang mga tao sa karamihan ay nanunuya, na nagpahayag ng ilang kawalang kasiyahan. Si Bobby, gayunpaman, ay nakatutok sa knotweed na ito. Halos lumuwa ang mata niya. Bukod kay Bobby, ang younger lord ng Lane family na nakaupo sa front row ay sabik na nakatingin dito, sobrang excited. Younger Lord Lane, ang knotweed na ito ay hindi bababa sa 200 taong gulang, paalala ng matandang lalaki sa kanyang tabi. Kinaikit ng nakababatang si Lord Lane ang kanyang mga mata at sinabi, ang knotweed na ito. Dapat meron ako. Kabanata 79. Lumingon ang younger lord of the Lane family at malamig na tumingin kay Bobby Aguilar. Sa sandaling ito, nakatingin din sa kanya si Bobby Aguilar. Nagtama ang kanilang mga mata, at nagsalubong ang mga kilay ni Bobby Aguilar. Talagang alam ng brat na ito ang kanyang mga gamit, napabuntong hininga si Bobby Aguilar. Tila ngayon, halos walang pagkakataon na makakuha ng isang bargain. Nang walang pag-iisip, itinaas ni Bobby ang kanyang kamay at tumawag, 2 bilyon. Sa sandaling lumabas ang mga salita, ang lahat ng nasa eksena ay huminga sa pagtataka. 2 bilyon para sa isang ligaw na damo. Baliw ba ang binatang ito? Saan nanggaling itong mga binata na mag-agarang manamit? Lahat sila mukhang hindi pamilyar. Bagamat mayaman ang mga taong ito, ang 2 bilyon ay hindi maliit na halaga para sa kanila.
Bukod dito, para sa mga mayayaman, mas sensitibo sila sa pera at gagastusin lamang ito sa mga kapaki-pakinabang na bagay. 2,500,000,000. Sa sandaling ito, itinaas ng younger lord ng Lane family sa front row ang kanyang bidding plate. Lalong nabigla ang lahat. Isa pang pagtaas ng bid. 3 bilyon. Malamig na sabi ni Bobby Aguilar. Desidido si Bobby Aguilar na makuha ang pirasong ito ng Polygonum multiflorem thornby. Ang nakababatang Panginoon ng pamilya Lane sa unahan ay mukhang hindi nasisiyahan. Ibinaling niya ang kanyang ulo at sumulyap, pagkatapos ay sumigaw, 5 bilyon. Sa pahayag na ito, nagulat ang buong silid. Maging ang mukha ni Bobby Aguilar ay mukhang hindi maganda tingnan. Ang basta-basta na maglagay ng 5 bilyon ay talagang hindi maisip. 20 bilyon lamang ang hawak ni Bobby Aguilar, at ito ay hiniram. Ang paggastos ng 5 bilyon sa isang piraso ng Polygonum multiflorem thornby ay talagang medyo hindi naaangkop. Sa isang sandali, si Bobby Aguilar ay nahulog sa pagmumuni-muni. 6 na bilyon. Sigaw ni Emily Taylor. Nagulat si Bobby Aguilar, at mabilis niyang nilingon si Emily Taylor, umiling-iling at sinabing, "Miss Taylor, hindi ko talaga hahayaang ubusin mo ang perang ito." Napakurap si Emily Taylor at tumawa, "Okay lang, hindi mahalaga kung kaninong pera ang ginagastos natin." Hindi alam ni Bobby Aguilar ang sasabihin, kahit na may pera ang pamilya Taylor, pakiramdam niya ay hindi siya karapat-dapat dito. 8 bilyon. Ang nakababatang Panginoon ng pamilya Lane ay umungal sa harap na hanay. Bahagyang humirit si Emily Taylor at sinabing, 10 bilyon. Hayes! Ang buong venue, ang mga mata ng lahat ay nakatuon sa 2 taong ito. Ang isang piraso ng Polygonum multiflorem thornby ay nabid sa 10 bilyon, na malamang na sinira na ang record ng South City auction. Napatingin si Emily Taylor sa mukha ni Bobby Aguilar, may ngiti sa kanyang mukha. "Malapit na akong umalis, isipin mo na ito ang huling regalo na ibibigay ko sa iyo," naisip ni Emily Taylor sa kanyang sarili sa kanyang puso. Nang umabot sa 10 bilyon ang presyo, sa wakas ay tumigil na sa pagsasalita ang younger lord ng Lane family sa harap na hanay. Sa wakas, tumigil siya. Kumunot ang noo ni Bobby Aguilar. Nang maisip ni Bobby Aguilar na sigurado na siyang mananalo, biglang tumayo ang isang matandang lingkod sa tabi ng younger lord ng Lane family. Lumingon siya, tumingin sa direksyon ni Bobby Aguilar, at hinawakan ang kanyang kamay. "Kaibigan ko, ito ang younger lord ng Lane family ng South City, si Asher Lane. Kung handa kang ibigay sa amin itong Polygonum multiflorem thornby, may utang na loob sa iyo ang aming South City Lane family." Pamilya ng South City Lane. Kaya sila ay mula sa South City Lane family, hindi nakakagulat na mayroon silang malaking kamay. Ang Lane family ay isang tunay na pamilya sa South City, at mayroon silang malaking bilang ng mga tagasunod. Oo, hindi tulad ng mga ordinaryong tycoon, ang Lane family ang pinakamisteryosong pamilya sa South City. Nang marinig ang komento ng lahat, hindi napigilan ni Asher Lane na mapangiti ng bahagya. Maliwanag na medyo nasisiyahan si Asher Lane sa ugali ng lahat. Ang kanyang matandang katulong ay tumingin din sa paligid na may pagmamalaki. South City Lane family, bulong ni Emily Taylor na parang nawawala sa pag-iisip. Tumingin si Bobby Aguilar sa direksyon ng matandang katulong, magalang na yumuko, at sinabing, "Matanda, itong Polygonum multiflorem thornby ay mahalaga din sa akin, kaya, pasensya na." Nang marinig ito, labis na naging malungkot ang mukha ni Asher Lane. Habang nakakunot ang noo ng matandang utusan, "Young man, you might not know what the Lane." Ang ibig sabihin ng pamilya ay nasa South City. Iminumungkahi kung matuto ka pa. Higit pa rito. Ang mukha ng aming Lane family ay hindi mas masama kaysa sa Polygonum multiflorem thornby na ito. Medyo mayabang na sabi ng matandang utusan. Nang marinig ito, umiling pa rin si Bobby Aguilar, "I'm sorry, I'm not very interested in face, so let's just have a fair competition." Nang marinig ang mga salita ni Bobby Aguilar, tuluyang nanlamig ang mukha ni Asher Lane. Dahan-dahan siyang tumayo, lumingon, at tumingin kay Bobby Aguilar,
malamig na sinabi. Anak, pag-isipan mo ang magiging kahihinatnan kapag nagsasalita at kumilos ka. Ang pag-offend sa Lane family sa South City ay hindi isang matalinong pagpili. Salamat sa paalala, Mr. Lane, papansinin ko, sabi ni Bobby Aguilar na hindi alipin o pagmamalabas. Pagkatapos nun, umupo siya at hindi pinansin si Asher Lane. Naikuyong ni Asher Lane ang kanyang mga kamao, huminga ng malalim, at sinabing may bakas ng pagbabanta, bata, sana ay ligtas mong mali itong Polygonum multiflorem thornby. Hindi na nagsalita pa si Bobby Aguilar, ngunit may bakas ng pag-aalala sa kanyang puso. Kahit na ang isang tagasunod ay isang master na hindi nakikita ni Bobby Aguilar, na sapat na upang patunayan ang lakas ng pamilya Lane. Huwag kang mag-alala, pang-aaliw ni Emily Taylor. Bumantong hininga si Bobby Aguilar, tumingin kay Emily Taylor, at nagtanong, narinig mo na ba ito? Lane family dati. Tumango si Emily Taylor at sinabing, well, medyo may reputasyon sila sa South. Lugar ng lungsod, na maraming tagasunod at hindi dapat maliitin. Binata, mas mabuting ibigay mo itong Polygonum multiflorem thornby kay Asher Lane, o kung hindi. Hindi maiisip ang mga kahihinatnan, paalala ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa tabi ni Bobby Aguilar. Oo, kahit ibid mo ito, baka hindi mo maalis. It's better to go with the flow and gain a favor, paalala rin ng isa pang tao. Tumango si Bobby Aguilar at magalang na sinabi, salamat sa inyong kabaitan, ngunit ang Polygonum multiflorem thornby na ito ay mahalaga sa akin, kaya gusto ko pa ring subukan. Kabanata 100. Nang makitang matigas ang ulo ni Bobby Aguilar, hindi na nagsalita pa ang dalawa, ngunit bakas sa mga mata nila ang awa. Para kay Bobby, ang knotweed na ito ay napakahalaga. Kung makukuha niya ito, malaki ang tiwala niya sa pag-abot sa foundation establishment stage. Kapag nakapasok na siya sa foundation establishment stage, hindi matatakot si Bobby sa anumang dogshit na Lane family. Congratulations to Mr. Aguilar for winning a knotweed plant with a price of 10 billion. Excited na sigaw ng auctioneer sa stage. Ito ang grand finale ng auction, kaya matapos ang deal ay tapos na ang auction. Nagsimulang maghiwa-hiwalay ang mga tao, at tumayo sina Bobby at Emily Taylor at naglakad patungo sa backstage area. Nang madaanan nila si Asher Lane, bigla niyang sinabing malamig, anak, ang lakas ng loob mo. Walang sino man ang nang-ahas na saktan ang aming Lane family sa South City. O talaga. Ikinararangal ko na ako ang mauna, walang pakialam na sagot ni Bobby. Ngumisi si Asher, humihingi ka talaga ng kamatayan. Sana hindi ka magsisi. Hindi na siya pinansin ni Bobby. Haharapin niya ang anumang dumating sa kanya. Maya-maya, dumating sina Bobby at Emily sa backstage. Hintayin mo ako dito, sabi ni Emily, hinawakan ang braso ni Bobby. Pagkatapos sabihin iyon, tumakbo siya sa gilid at tinawag ang kanyang ama, si Hugh Taylor. Nang makakonekta ang tawag, tumawa si Hugh, Emily, bakit mo naisip ang tawagan ako? Tay, bilasan mo at ilipat ang 10 bilyon sa card ko, sabi ni Emily. Bahagyang kumunat ang noo ni Hugh sa kabilang dulo, bakit ang dami mong kailangan ng pera? Okay lang ba ang lahat? Oo, importante. Bilasan mo at ilipat mo. Ibinaba ni Emily ang telepono. Napanganga si Bobby, natulala. Ang 10 bilyon ay kasing simple ng 10 dolyar na nanggagaling sa bibig ni Emily. Hindi nagtagal, inilipat ni Hugh ang pera sa account ni Emily. Let's go, commanded si Emily. Hindi alam ni Bobby ang sasabihin, ngunit malamang na hindi niya masusuklian ang kabaitan ni Emil. Matapos ang mga pamamaraan, kinuha ng dalawa ang kanilang mga bagay sa auction at umalis. Ha, hindi ba sa akin dapat itong jade pendant? Napakurap si Emily. Mahiwagang sabi ni Bobby, hindi ko pa maibibigay sa iyo. Kailangan ko munang harapin ito. Tumango si Emily, okay, pero mas mabuting gawin mo ito ng mabilis. Ha? Bakit? Walang dahilan. Hindi araw-araw ginagawa ang mga auction, kaya medyo malayo ang lokasyon, napapaligiran ng makapal na gubat.
Huminga ng malalim si Bobby, naramdaman ang chi na sumugod sa kanya mula sa lahat ng direksyon, at hindi maiwasang matuwa. Ang South City ay talagang isang magandang lugar, itinaas ni Bobby ang kanyang mga kamay, mukhang kontento. It is, sang-ayon ni Emily, nakangiti habang tinitingnan ang side profile ni Bobby. Kapag tumanda na tayo, bibili tayo ng bahay sa South City, biro ni Bobby. Oo naman, pero kailangan mong magtrabaho ng husto, nakangiting sabi ni Emily, pinaandar ang sasakyan. Sigurado. Sa sandaling iyon, nakaupo si Asher sa isang kotse, malamig na nakatingin sa direksyon ni Emily. Plato ng Capital City, nakababatang Lord of Lane family, mukhang nanggaling ang dalawang ito sa Capital City. Dapat ba tayong maging mas maingat? Kumunot ang noo ng matandang katulong. Nanatiling malamig ang mukha ni Asher at sinabing, paano kung taga-Capital City sila? Kung papatayin ko sila, walang makakatunta nito pabalik sa akin. Dapat nasa akin ang knotweed na iyon. Malakas na sinuntok ni Asher ang upuan ng kotse. Hindi na nagsalita pa ang matandang katulong. Alam na alam niya ang personalidad ni Asher. Kapag nakapagdesisyon na siya, walang makakapagpabago nito. Tahimik na nagmamaneho sina Bobby at Emily, ninanamnam ang simoy ng dagat habang dumaan ito. Biglang may sumulpot na tatlong sasakyan sa harap nila, na nakaharang sa dinadaanan nila. Nagsalubong ang kilay ni Bobby, ngunit bago pa man siya makapagsalita ay dahan-dahang lumapit ang isang sasakyan mula sa likuran. Si Asher siguro, sabi ni Bobby, na pinaikit ang kanyang mga mata. Pagkatapos, lumingon si Bobby kay Emily at inutusan, manatili ka sa kotse at hintayin mo ako, huwag kang lalabas kahit anong mangyari, intindihin mo. Oo alam ko. Nagtitiwala ako sa'yo. Sabi ni Emily, nakakuyom ang maliliit na kamao. Bumaba si Bobby sa sasakyan. Tumayo siya sa harap ng sasakyan, tahimik na naghihintay sa pagdating ni Asher. Maya-maya pa ay huminto ang sasakyan ni Asher sa harap ni Bobby. Anak, sinabi ko na sa iyo noon, magsisisi ka, sabi ni Asher, na bumaba ng sasakyan kasama ang kanyang katulong. Natawa si Bobby, mukha ba akong nagsisisi? Saan mo nakikita ang pagsisisi? Sharp-tongued brat, malamig na sabi ni Asher. Binibigyan kita ng pagkakataon ngayon. Ibalik mo sa akin ang knotweed, saka pilayin mo ang mga paa mo, at baka maligtas ako sa buhay mo, malamig na sabi ni Asher. Kumunot ang noo ni Bobby, masobrahan talaga ang Lane family. Ako ang nagbayad, bakit ko naman ibibigay sa'yo? Galit na galit si Asher, kung ano ang titignan ko ay akin na. Alamin ang iyong lugar. Ang kailangang malaman ng kanilang lugar ay ikaw, nanlamig ang mukha ni Bobby, at mabilis na tumaas ang kanyang enerhiya sa pinakamataas. Younger Lord of Lane family, gusto mo bang harapin ko siya? Biglang nagsalita ang katulong ni Asher. Nagsindi ng sigarilyo si Asher at malamig na sinabi, dahil gusto niyang mamatay, sige patayin mo siya. Yes, sir, tumanggo ang matandang katulong. Dahan-dahan siyang naglakad papunta kay Bobby, nakangiti ng nakakatakot, anak, alam kong meron ka. Ilang mga kasanayan, ngunit sa harap ko, sila ay wala. Madami kang kausap, malamig na sabi ni Bobby. Sige na, kailangan ko pang bumalik at matulog. Tumawa ang matandang alipin, ang kamangmangan ay walang takot. Ayos. Ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na kapangyarihan.